Welcome back mga bossing sa channel natin. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe na kayo, para kayo rin ay swertehin, umpisahan na natin ang Global Freeze Zangi, ang pinakamalakas na nilalang na mas malakas pa kay Goku at Saitama. Let's 821 tandang bawas 825. Ang mga mata ni Zhu Yongke ay tumitig sa mga mata ni Zhang Yi nang walang anumang pag-atras. Tanong niya pabalik, dahil maaari mong isama ang iyong babae sa barko, at hayaan siyang tamasahin ang parehong pagtrato sa iyo. Kung gayon, bakit hindi ko kaya? Kaya hinihiling ko kay Sunuansi na magkaroon ng parehong antas ng pamumuhay gaya ko. Tinitigan siya ni Zhang Yi at tumahimik ng hindi bababa sa 4 o 5 segundo. Bigla siyang nagtanong, nasa rebelde ka na ba? Ikaw, anong ibig mong sabihin? Legitimate request lang ako. Si Zhang Yi ay hindi masyadong nagsasalita ng kalokohan. Well, pumayag ako sa hiling mo. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Zhu Yongke at Sunuansi. Nagkatinginan ang dalawa at hindi napigilang tumalon sa tuwa. Naisip ni Zhu Yongke, kahit anong mangyari, kailangan mo pa rin akong bigyan ng mukha. Tumingin si Zhang Yi sa chef, mula ngayon, ibababa natin ang mga pamantayan sa pagkain ni Miss Zhu sa parehong mga pamantayan ng Su. Sandaling tulala ang lahat ng naroroon. Lahat sila ay naramdamang sunog sa labas at lambing sa loob ng mga sexy na galaw ni Zhang Yi. Sino si Zhu Yongke? Pamangkin yon ng Supreme Commander ng Jiangnan Region. Ibinaba ni Zhang Yi ang kanyang mga pamantayan sa pagkain ng ganoon lang. Natigilan si Sunuansi. Akala niya noong una ay nasagot na ang kanyang iyak at makakain na siya ng mas masarap na pagkain. Sa hinaharap, higit pang mga kahilingan ang maaaring gawin sa pamamagitan ng pagbubukas na ito. Sinong mag-akala na ibababa ni Zhang Yi ang mga pamantayan sa pagkain ni Zhu Yongke na magpapahirap sa kanya na mag-demand? Ang mga mata ni Zhu Yongke ay kasing laki ng mga tansong kampana. Itinuro niya ang kanyang kanang hintuturo kay Zhang Yi at hindi nakapagsalita ng matagal. Mukhang sobrang kontento ka na rin sa desisyong ito at pumayag ka na. Well, let's do this from today on. Kinindata ni Zhang Yi si Lao Qian at ang chef, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Naroon ang lahat ng kanyang mga tao sa barko, at bagamat aalagaan nila ang mukha ni Zhu Yongke, kailangan nilang makinig sa mga salita ni Zhang Yi. Sila mismo ay hindi gusto ang umiiyak at makulit na Sunuansi, kaya ito na ang tamang panahon. Zhang Yi. Kalalabas lang ni Zhang Yi sa kusina nang makarinig siya ng malakas na sigaw. Talagang sinira ni Zhu Yongke ang kanyang depensa. Nakalimutan pa niya ang ginawa niyang kasunduan kay Zhang Yi na huwag ilantad ang pangalan ni Zhang Yi sa labas. Dahil sa diskarteng ito napangiwi si Zhang Yi. Zhang Yi, tumigil ka. Ano ang ibig mong sabihin sa paggawa nito? Lumapit si Zhu Yongke kay Zhang Yi at tinitigan siya ng galit. Are you trying to trick me on purpose? Tinitigan siya ni Zhang Yi nang walang sabi-sabi. Ngunit ang hindi pagsang-ayon na katamaran sa kanyang mga mata ay nawala. Isang kakilakilabot na kamahalan ang lumitaw. Nakapatay na siya ng hindi mabilang na mga tao sa kanyang mga kamay, kaya kapag hindi niya sinasadyang magpanggap, natural na mailalabas ang nakapatay na intensyon. Si Zhu Yongke ay orihinal na galit, ngunit ngayon ay parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang ulo. Nagising siya sa isang iglap at tumayo ang mga balahibo niya sa likod. Ikaw, bakit ang lupit mo? Halatang ikaw ang unang naging unreasonable. Narito ba ako para mangatwiran sa'yo? Tanong pabalik ni Zhang Yi. Kung gusto mong marinig, makinig ka lang. Kung hindi, lumayo ka na lang. Hindi ako sanay sa ugali ng panganay mo. Kung hindi ko bibigyan ng mukha ang tito mo, sa tingin mo ba gusto kitang ipahiya? Napakamakapangyarihan mo, huwag mo akong sundan sa simula, mag-isa ka sa dagat. Tiningnan siya ni Zhang Yi nang may pagkasuklam. Ang boses ni Zhang Yi ay hindi malakas o tahimik, ngunit naririnig ito ng lahat. Biglang namula at uminit ang mukha ni Zhu Yongke. Ang paggawa nito ni Zhang Yi ay katumbas ng pagsampal sa kanya sa mukha sa harap ng lahat. Sa sobrang takot ni Sunuansi ay ibinaba niya ang kanyang ulo at walang sinabi. Malamig na sinabi ni Zhang Yi, huwag mong hayaang maulit ito. Kung gagawin mo ito muli, ikukulong kita sa bahay at hindi ka papayagang lumabas hanggang sa bumalik ka sa lupa. Alam ni Zhu Yongke ang sinasabi ni Zhang Yi. Bawal ibunyag ang pangalan niya sa labas. Sa kabutihang palad, ang mga tao sa Yanliu Island ay may kaunting impormasyon at hindi kailanman narinig ang kanyang pangalan bilang killer god ng Jiangnan.
Kung hindi, hindi alam ni Zhang Yi kung anong mga hakbang ang kanyang gagawin para maiwasang malantad ang balita ng kanyang pagpunta sa dagat. Kasalanan ko kung tawagin kita sa pangalan mo, pero ikaw din may kasalanan. Sinimulan niyang subukang ipaliwanag ang kanyang pangangatwiran kay Zhang Yi. Maaari mong isakay si Zhouker. Humiling ako sa isang katulong na tulungan akong alagaan ng bata, ngunit tumanggi ka. May pagtutol ka ba sa akin? Matigas na itinaas ni Zhu Yongke ang kanyang leeg at hindi kumbinsido na nagtanong. Umisi si Zhang Yi at nagtanong, paano kung may problema lang ako sa'yo? Zhu Yongke. Walang humpay na sinabi ni Zhang Yi, ang iyong tiyuhin na si Zhu Zeng ay walang tutol sa kung sino ang sasakayan ko. Bakit ka napapaharap sa napakaraming problema? Menopause ka na. Ano sa tingin mo ang relasyon natin? Bakit kita i-spoil? Dahil pamangkin ka ni Zhu Zeng. Paumanhin, kung patuloy mong ipagpaliban ang aking misyon dito, ayon sa mga regulasyon ng rehiyon, tiyak na makakapagpasya ako kung ano ang gagawin sa iyo. Natakot si Zhu Yongke sa momentum ni Zhang Yi. Gusto talaga niyang magreklamo kay Zhu Zeng na sinasabing binubuli siya ni Zhang Yi. Ngunit pag-isipan nito ng mabuti, hindi lamang walang mawawala kay Zhang Yi sa paggawa nito, ngunit talagang papagalitan siya ni Zhu Zeng. Si Zhu Zeng ay hindi isang taong nagmamahal sa kanyang mga juniors. Ang pagpunta sa kanya upang magulat ng gayong maliit na bagay ay magdudulot lamang ng matinding pagpuna sa kanya ni Zhu Zeng at turuan siya ng leksyon. Kinagat ni Zhu Yongke ang kanyang labi at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Siya ay natatakot sa kanyang puso, ngunit sa ibabaw ay tumanggi siyang ganap na aminin ang pagkatalo. Haha, isa lang pala ang kapitan mo na nagpapanggap na public servant para sa sariling kapakanan. May problema ka lang sa amin ni Sun Wanzi. Kaya sinamantala mo ang pagkakataon para gumanti sa amin. Kahit hindi ka pumayag sa hiling ko, bakit mo ako kinukulit ng kakaibang paraan? Sa tingin mo ba? Galit na tumawa si Zhang Yi sa kanya. Haha, ginagawa mo to for personal gain. Tingin mo ba napaka-idle ko? Ang 148 pasahero sa ikatlong palapag ng Jinfeng ay karga-karga sa aking mga balikat. Nagtanong siya, sa palagay mo ba napakamasunurin ng mga taong ito sa bangka? Hindi sila magpapasalamat dahil nailigtas natin sila. Kahit na may ganoong mga pag-iisip sa loob ng maikling panahon, pagkatapos ay i-take for granted nila ang ipinadala ng opisyal upang iligtas sila. Pagkatapos ay nagsimula silang pumili at pagkatapos ay humingi sila ng higit pang mga benepisyo. Ngayon binuksan mo ang isang pagbubukas dito na nagpapahintulot sa maliit na batang babae na nagngangalang Su na manirahan sa itaas na kabin at bigyan siya ng mapagbigay na kondisyon sa pamumuhay. So what's the next step? Do we have to take care of her other needs and have everything be according to your standards? Maaari bang walang maisip ang ibang tao kapag nakita nila ito? Wala akong pakialam sa iba, si Li Zhongyu lang at ang kanyang asawa. Sila ang pangunahing target ng pagsagip ng aming operasyon. Sila ay nakatira sa gitnang palapag. Paano kung magdedemand din sila? Paano kung magkagulo? Pinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata. Natatakot ako sa magiging resulta, naintindihan mo ba? Pagkatapos ng paliwanag ni Zhang Yi, dahan-dahang napagtanto ni Zhu Yongke ang kabigatan ng problema. Huwag mag-alala tungkol sa kakulangan, ngunit hindi pagkakapantay-pantay. Maaaring hindi ito lumitaw sa simula, ngunit ang kawalan ng katarungan ay hahantong sa malalaking problema sa paglipas ng panahon. I didn't think about it much. Just wanted to find myself a companion. Hindi ko gustong magkaroon ka ng gulo. Ngumisi si Zhang Yi. Hindi madali maintindihan mo. Kung hindi, takot talaga ako sa gulo dito sa barko. Natatakot. Nagulat si Zhu Yongke kay Zhang Yi, natatakot ka rin ba? Siya ang sikat na God of War. Pagkatapos ng labanan sa pagitan ng Eclipse at Samsara Team, siya ay naging bayani ng buong Blizzard City, at ang kanyang reputasyon ay minsang nalampasan ng Deng Xiantong at Gao Changkong. Matatakot din ba siya? Tumango si Zhang Yi. Baka sa kanyang mga mata ang lamig. Natatakot ako na ang pagpatay sa napakaraming tao ay madungisan ang aking barko. Mahirap maglinis kung ganoon. Tumingin siya kay Zhu Yongke, walang emosyon ang boses. I am very picky about Nwa living environment. If the smell of blood is too strong, it will affect Nwa sleep quality. Biglang nakaramdam ng takot si Zhu Yongke. Mula sa mga mata ni Zhang Yi, nakita niyang hindi nagbibiro si Zhang Yi.
Kung ang mga tao sa barko ay nagpapadama sa kanya ng problema, papatayin niya sila ng walang awa. Hinikayat ni Zhang Yi si Zhu Yongke at ipinaunawa sa kanya kung gaano kalaki ang problemang maaaring idulot ng kanyang pag-ugali. Kahit na medyo hindi siya nasisiyahan sa ugali ni Zhang Yi, hindi siya ganap na walang utak at tanga. Kung tutuusin, ipinanganak siya sa ganoong pamilya, kaya nagkaroon pa rin siya ng kaunting pananaw. Kaya't sinabi niya, sige, hayaan si Sunuan Si na maghapunan kasama ang mga tripulante. Hindi siya tatratuhin ng espesyal sa hinaharap. Umiti si Zhang Yi at nagsabi, paano iyon magagawa? Seryoso siyang tumingin, itinuro si Zhu Yongke at sinabing, she is not qualified to eat crew meal. Bumalik ka na lang doon kapag kumain ka na mula ngayon. Of course, if you don't mind eating less, you can give some of it to her. Ngunit bilang parusa, sa loob ng 1 linggo, ang iyong supply ng pagkain ay dapat na naaayon sa mga pamantayan ng Yanliu Group. Si Zhang Yi ay hindi ganoon kadaling kausap, maliban sa mga tao sa kanyang sariling pamilya. Pagdating sa mga tagalabas, hindi siya kumukuha ng matitigas o malambot na salita. Ngunit ang ugali ni Zhu Yongke ay hindi mababago hanggat hindi siya sumuko. Galit na sinabi ni Zhu Yongke, okay, gawin mo lang ang sinasabi mo, tama. Ang ikinagalit niya ay hindi ang ugali ni Zhang Yi, kundi ang ugali nito sa kanya. Kung magpapatuloy ito, maaaring malayo ang gawaing itinalaga sa kanya ni Zhu Zeng. Napakalungkot din niya sa kanyang puso, bakit ang hirap niyang manalo sa isang manager ng warehouse sa kanyang alindog. Bumalik si Zhu Yongke sa kabin, at inaasahan pa rin ni Sunuan Si na ipaglalaban niya ang ilang mga lehitimong karapatan para sa kanyang sarili. Gayunpaman, sinabi ni Zhu Yongke sa kanya ang desisyon ni Zhang Yi. Ito ay isang pambihirang sandali, mangyaring tiisin mo ako saglit. Pagkatapos nating makarating sa Pampang, maaari kitang dalhin sa punong tanggapan ng rehiyon ng Jiangnan at ayusin ang isang desenteng trabaho para sa iyo. Mahinahong sabi ni Zhu Yongke. Nagbago ang ekspresyon ni Sunuan Si. Nagtaas ng kilay si Zhu Yongke, bakit, hindi ka ba nasisiyahan? Mabilis na umiling si Sunuan Si at sinabing, paano? Alam ng lahat na ikaw ang pinakamagaling na katatanda. Ikinalulungkot ko talaga dahil nagdudulot ako ng gulo sa iyo sa pagkakataong ito. Mukhang naagrabyado siya, kung tutuusin, hindi ko inaasahan na ang lalaking nagngangalang Zhang ay magiging napakawalang galang sa iyo. Anyway, pamangkin ka rin ng Supreme Commander ng Jiangnan Region. At siya lang ang susunod na opisyal sa ibaba. Ang mga mata ni Sunuan Si ay kumislap sa paghamak. Humph, gaano man kalaki o kaliit, how dare you be so irrespectful to you? I don't think he will ever think about rise up in the future. Akala niya ang outside world ay katulad ng dati. Walang magawang sinabi ni Zhu Yongke, matagal nang nagbago ang mundo sa labas, at maraming bagay ang naiiba sa nakaraan. Kabilang ang hanay ng mga panuntunang alam mo. Nag-aalinlangan na nagtanong si Sunuan Si, gaano man magbago ang mga bagay, hindi ba dapat gawin ng mga nasasakupan ang kanilang makakaya upang pasayahin ang kanilang mga pinuno at ang kanilang mga pamilya? Sa sistema ng Huaxu Kingdom, ang pinakamataas na pinuno ay palaging may ganap na kapangyarihan. Hindi ito mababago. Hindi alam ni Zhu Yongke kung paano ito ipapaliwanag sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito sa Yanliu Group ay matagal nang nahiwalay sa mundo. Hindi pa rin nila alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng top alien sa outside world. Sa ilang maliliit na bansa, ang mga tao sa antas ni Zhang Yi ay parang mga Diyos. Maging ang mga nangungunang pinuno ng 6 na pangunahing rehiyon ay kailangang magsumikap upang manalo. Makikita ito sa saloobin ni Zhu Zeng kay Zhang Yi na mas magalang kaysa sa kanyang sariling anak. Anyway, just listen to me. Stay with me and help me take care of Tommy. I won't let you be wronged. Ngumiti si Sunuan Si at sinabing, magandang kapatid, wala akong dapat maramdamang mali. Nagrereklamo lang ako sa ngalan mo dahil natatakot akong mabuli ka. Lahat sila ay nasa bilog, at natural na nakikita ni Zhu Yongke ang maliliit na pakulo ni Sunuan Si sa pagpapaypay ng apoy. Ngunit may ilang katotohanan, kahit na naintindihan mo ang mga ito sa iyong puso, maaaring hindi mo ito maunawaan. Sa puso ni Zhu Yongke, umiiral pa rin ang kawalang kasiyahan kay Zhang Yi, at lumalawak pa rin ito. Sa isang kisap mata, 1 linggo na ang lumipas mula noong umalis ako sa isla ng Danliu. Ang order sa Jinfeng ay medyo matatag at walang mga salungatan.
Si Zhang Yi ay maaaring magsanay ng calligraphy kasama si Zhu Qier sa kanyang silid araw-araw o obserbahan ang kaayusan sa kabin upang maiwasan ang anumang hindi mapakali na pag-ugali ng mga tao sa ibaba. Kabilang sa mga ito, ang karamihan sa mga tao ay maaaring makontento sa status quo at nasisiyahan sa kanilang kasalukuyang estado ng pagiging puno at mainit-init. Gayunpaman, palaging may ilang mga tao na may masamang intensyon. Ang silid sa gilid ng Yanliu Group ay isang silid na may 8 tao na may 4 na karaniwang bunk bed at isang maliit na hapagkainan sa gitna. Li Zhongyu at ang kanyang asawa ay likas na may espesyal na pagtrato. Maaari silang manirahan sa isang hiwalay na silid. Ngunit ang iba ay hindi ginagamot ng maayos. Nang oras na para kumain sa tanghali sa araw na iyon, lumapit ang chef na si Xi Changming, binuksan ang gitnang hatch, at sumigaw, ilang tao ang naririto upang maghanda ng hapunan. May dumating kaagad mula sa bawat silid upang kunin ang mga pagkain. Ang pamantayan ng pagkain para sa gitnang klase ay medyo maganda. Hindi bababa sa maaari silang makakuha ng ilang suplementong protina araw-araw, at maaari rin silang kumain ng medyo nakabubusog na meat meal tuwing 3 araw. Karaniwang kumakain sila ng mga diletang produktong toyo at kanin at noodles. Ang ugali ni Xi Changming sa kanila ay maligambam, medyo parang pastol ng baboy. Si Cha Hasung, isang dating opisyal ng sila, ay lumakad ng may ngiti at tingin sa kanyang mukha upang pasayahin. Salamat sa iyong regalo, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa aming mga puso. Sa tuwing darating siya para tumanggap ng pagkain, pinupuri niya si Xi Changming at pamilyar siya sa pambobola sa kanya. Nang makita ni Xi Changming si Che Haicheng, isang bihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ako na ang bahala sa allocation ng kwarto mo, kaya dapat magpasalamat ka. Nang marinig ito ni Che Haicheng, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, at pagkatapos ay naging mas maliwanag ang kanyang ngiti. Yumuko siya ng 70 degree, hindi malilimutan ang iyong dakilang kabaitan. Ibinaba ni Xi Changming ang kutsara sa kanyang kamay at sinundan siya patungo sa gitnang kabin. Ngumiti lang ng pabiro ang ibang crew na katabi niyang kumakain nang makita nila ito. Pagdating sa gitnang kabin, naglakad si Cha Haicheng sa pintuan ng kanilang silid at nagkataong nakilala ang kanyang asawang si Kim Kim. Si Cha Hasung, na minsang nagsilbi bilang matataas na opisyal sa sila, ay napakakapangyarihan at mayaman. At ang mga kababaihan sa paligid niya ay palaging ang pinakamahusay. Si Kim Kim Mi ang kanyang ika-9 na asawa. Siya ay 32 taong gulang at dating miyembro ng top girl group ni sila. Bagamat kalahating taon na niyang naranasan ang buhay sa Yanliu Island, medyo haggard siya at may mga dark circle sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero hindi pa rin maitago ng mga ito ang kanyang alindog, lalo na ang kanyang magandang figura na madaling makapag-isip ng mga tao. Sumandal si Xi Changming sa hatch at sumipol sa kanya. Mabilis na kumindat si Cha Hasung kay Kim Kim Mi. Naunawaan ni Jin Kimei, lumakad ng may nakakabigay puri ng ngiti. Kinuha ang braso ni Xi Changming ng may kasanayan, at pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa kwarto ni Xi Changming. At sa tuwing matapos ito, makakakuha siya ng masaganang reward mula kay Xi Changming. Hindi lamang walang reklamo si Cha Haicheng tungkol dito, nakakuha pa siya ng dagdag na pagkain para sa pagsasamantala sa kanyang asawa. Ang kanyang katayuan sa silid ay naging mas mataas at siya ay naging isang maliit na pinuno na dalubhasa sa pagtanggap at pamamahagi ng pagkain. Pagpasok pa lang ni Che Haicheng sa pinto, nakangiting tumingin sa kanya ang lahat ng nasa kwarto. Si Xi Yunfan, isang Colombian Chinese na nakasuot ng basag na gold-rimmed na salamin at isang malaking executive group, ay ngumiti at nagsabi, Che Haicheng, hiniling mo ba sa iyong asawa na samahan muli ang lutuing iyon? Ngumiti si Che Haicheng nang hindi sumasang-ayon. Nagtaas siya ng kilay at may pagmamalaki pa sa mukha, mainggit ka lang. Malamig na ngumuso si Xi Yunfan, wala akong ganoong katangahang interes. Tumawa si Cha Haicheng, inilagay ang pagkain sa mesa, at pagkatapos ay nagtalaga ng mga pagkain sa mga lunchbox ng lahat. Sa silid, ngumiti si Liu Nansheng, isang tiyuhin sa Mediterranean sa edad na 50 at sinabing, sobrang hinahangaan ko ang mentality ni Emerche. Sa pamamagitan lamang ng kakayahang yumuko at mag-ina't makakamit ng isang tao ang isang mahusay na karera. Kumunot ang noo ni Xi Yunfan, naiinis sa sinabi ng dalawa. Dinampot niya ang kanyang rice bowl, pero paano ito naiba sa baboy o aso? Ang pagbebenta ng hitsura ng babae kapalit ng mga benepisyo ay talagang nakakadiri.
Tumawa si Chi Haicheng at mapanuksong tumingin sa kanya. Hindi ito tulad ng mga salita ng isang taong ginamit ang kanyang pornografiya upang akitin ang isang mayamang babae mula sa Colombia at pagkatapos ay gumawa ng kayamanan sa pamamagitan ng paghahati ng ari-arian ng pamilya sa pamamagitan ng isang mapanlinlang na kasal. Nagbago ang ekspresyon ni Xion Fan. Kalokohan. Paano matatawag yan na daya? Iskolar yan at diskarte yan, kaya diskarte. Biglang napuno ng masasayang tawanan ang buong kwarto. Uy, Ginoong Che. Dahil napakabigay mo, bakit hindi mo tulungan ang iyong mga kapwa refugee? Lumapit ang isang lalaking may kayumangging balbas at nakangiting sinabi kay Chi Haicheng. Ang kanyang pangalan ay Rudolph mula sa Timog Prussia. Kahit na medyo magaspang ang hitsura niya, mayroon siyang isang pares ng napakapinong mga kamay. Si Chi Haicheng ay hindi man lang nakaramdam ng kawalang kasiyahan, ngunit sa halip ay nagsabi ng may masamang ngiti. Kung gayon, depende ito sa kung anong presyo ang maaari mong bayaran. Kinapa ni Rudolph ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at agad na inilabas ang isang gintong Rolex na relo. Umiling si Chi Haicheng, walang kabuluhan sa akin ang bagay na ito. Kailangan mong bigyan ako ng isang bagay na talagang maganda. Mapait na sinabi ni Rudolph, impyerno, bilang isang profesional na mandurukot, nagnanakaw lang ako ng mahahalagang ari-arian. Ngunit ngayon lahat sila ay walang kwentang basura. Si Chi Haicheng ay mukhang mapanlait. Kim Kimi is my important material now, and I have to rely on her to please the men on the ship. Don't even think about touch her, you guy. Hoy, ang boring nyo. Tutal pareho naman tayo ng kalungkutan. Dati, paanang ibon lang ang kailangan natin para magpalipas ng buong gabi. 2 tao ang maingay, ngunit 1 tao ang pambihirang tahimik. Isang kanluraning lalaki na may mahabang kulot na buhok at isang malaking balbas at medyo mapanglaw na ekspresyon ang lumapit. Tahimik na kinuha ang sirang relo at pinag-aralan ng mabuti ang kanyang dial. At sa dingding, ang kasamahan ni Li Zongyu, isang Colombian na nagngangalang Baimo, ay nakasandal sa porthole na nakatingin sa dagat ng yelo na tila isang malaking stagnant na tubig. Bakit hindi nila ako sinasagot? Ayokong pumunta sa ibang bansa. Talisa, hinihintay pa ba niya ako sa bayan niya? Okay lang ba sila ng bata? Naisip ni Baimo ang kanyang asawa at anak na nasa malayo sa ibang direksyon sa kabila ng karagatan. Sila ang pinakamalaking paniniwala niya na patuloy siyang nabubuhay hanggang ngayon. Sa kalahating taon, hindi mabilang na beses siyang humingi ng tulong sa Colombia. Gamitin ang bawat avenue na mahahanap niya, maging ang Colombia mismo o ang Colombian Ocean Force na nakaistasyon sa Ropefli Island. Gayunpaman, ang mga kahilingang ito para sa tulong ay parang katahimikan na walang balita. Matapos maghintay ng kalahating taon, hindi ko inaasahan na naghihintay sa akin ang rescue ship mula sa Huaxu Kingdom. Kung talagang tumuntong siya sa lupain iyon, darating siya sa planetang ito, ang pinakamalayong lugar sa kanyang bayang pinagmulan. Sa ganitong apokaliptik na mundo, hindi niya alam kung magkakaroon pa siya ng pagkakataong makabalik sa kanyang bayan. Hoy, Baimo, ano ang inaalala mo? Matagal na nagtalo sina Rudolph at Chi Haicheng, ngunit hindi nila nakuha ang gusto nila. Wala siyang choice kundi lumapit at makipag-chat sa mapanglaw na binata na si Baimo. Sinulyapan siya ni Baimo at sinabing mapanglaw, nagtataka ako, magkakaroon pa ba tayo ng pagkakataong makabalik sa ating bayan? Ang pahayag na ito ay nagdulot ng malalim na pag-isip ng ilang tao sa silid. Ibinaling ni Eisenman ang kanyang ulo at tiningnan siya ng malalim, ngunit walang sinabi. Ngunit walang pakialam si Rudolph. Kahit saan ako pumunta, basta may mga babae at masarap na alak, ayos lang sa akin. Napasandal si Xion Fan sa dingding, nakasimangot. Pero hindi ko gusto ang nasa bansang iyon. Sinulyapan siya ni Chi Haicheng at sinabing, Xi, hindi ka ba lumaki sa bansang iyon? Umupo ng tuwid si Xion Fan na may pagkadismaya, tinitigan siya at sinabing, hindi mahalaga yan. Ang bagay, isa na akong Colombian citizen ngayon. Ngumisi ng masama si Chi Haicheng. Kung kahit si Baimo, isang seryosong Colombian citizen, ay hindi mailigtas, dapat matagal ka nang namatay, di ba? Mukhang mas loyal ka kaysa sa mga katutubo. Pero sayang naman na sa oras na ito, nasaan ka man, nasa ilalim ka. Kaya huwag kang mag-ilusyon. Si Xion Fan daw ay parang tandang na may pritong balahibo. Kinakabahan siya noon. Nagtalo, ano ang alam mo? Nag-alinlangan siya, sinabi ang mga salita tulad ng kalayaan at kapangyarihan.
Napuno ng masasayang tawanan ang silid. Ngunit kung wala si Xion Fan sa paligid, nagawa nilang makalusot pareho. Si Che Haicheng ay naglabas ng isang itlog mula sa kanyang bulsa, ngumiti, pagkatapos ay mabilis itong binalatan at dahan-dahang tinikman. Natural, ang ibang tao ay hindi tumatanggap ng ganitong uri ng paggamot. At ang ilang mga tao ay sadyang gumawa ng mga nakakainis na tunog, ngunit sa katunayan sila ay napaka-inggit sa kanilang mga puso. Ngunit wala silang magandang asawa tulad ni Che Haicheng na kayang magbigay ng pagkain sa kanila bilang kapalit. Kaya kailangan nilang gamitin ang pamamaraang ito upang kumilos na parang sila ay tuwid. Maya-maya, bumalik si Kim Kim mula sa kabin sa itaas. Nagmamadaling lumapit si Che Haicheng upang salubungin siya, tiningnan ng mabuti ang iba, at tinanong siya, paano ito? Anong magagandang bagay ang naibigay ko sa iyo sa pagkakataong ito? Masayang umiti si Jin Kimei, saka naglabas ng diamond ring na kasing laki ng itlog ng kalapati sa kanyang bulsa at masayang ipinakita sa kanya. Tignan mo! Ang singsing na diamante, napakalaking singsing na diamante. Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Che Haicheng at natigilan siya sa kinatatayuan. No. Are you kidding me? Nakangiti niyang sabi. Pinulot ni Jin Kimei ang kanyang mga labi, hinahangaan ang kanyang malaking singsing na diamante ng may kasiyahan, at sinabing kaswal, nagloloko ba ako? Napakalaki ng brilyante na singsing na ibinigay nila sa akin, hindi mo pa ako binilhan ng ganoon kalaki. Si Che Haicheng ay nabalisa at hininaan ang kanyang boses at sumigaw, ikaw na hangal na babae. Ganito na ngayon. Ang mga diamante ay mas mababa ang halagari. Nagalit si Che Haicheng at pinagalitan si Jin Kimei. Galit na galit din si Jin Kimei, hoy, ano ba yang pinagsasabi mo? Napakamahal ng brilyante na to. Hindi niya maintindihan kung bakit baliw na baliw si Che Haicheng. Ang dayong malaki at magandang brilyante ay maaaring makuha sa pamamagitan lamang ng pagsama kay Xi Changming ng isang beses. Siya ay baliw na masaya. Huminga ng malalim si Che Haicheng at saka pumikit ng mariin. Tahimik niyang naisip sa kanyang puso, huwag kang magagalit, siya ay isang hangal na babae na puro pera ang nakikita. Pagkaraang huminahon ng mahabang panahon, tinitigan niya si Jin Kimei, itinuro ang ilong nito at sinabing, sa susunod, humingi sa akin ng mga panustos. Asukal, gatas, sigarilyo, itlog ayos lang. Huwag mo na lang akong hilingin sa mga walang kwentang bagay na ito. Alahas! Pagkatapos ng katapusan ng mundo, ang mga bagay na ito ay naging walang silbi. Ang walang kabuluhang babae lang tulad ni Kim Kim Mi ang magkakabusto. Hinigpitan ni Jin Kimei ang kanyang damit sa takot. Naiintindihan. Ang takot kay Che Haicheng ay malalim na nakatatak sa kanyang mga buto. At least ngayon, hindi niya naisip na lumaban. Upper cabin. Biglang naramdaman ni Zhang Yi ang tanda ng pag-espiya. Gabi na noon. Tumingin siya sa labas sa bintana. Madilim at wala siyang makita. Walang iba kundi ang walang katapusang kadiliman sa dagat. Malabo at hindi nakikita ang malamig na liwanag ng buwan. Sa pamamagitan ng makapal na ulap, mga afterimages na lang ang natitira, na nagpapahirap sa pag-aninag sa dagat. Kumulot ang noo ni Zhang Yi. Mula nang magising siya sa kakayahan ng oras na umalingaw-ngaw, ang kanyang intuisyon ay naging matalas at matalas. Lalo na ang pananaw sa panganib. Ang kamalayan na ito ay nagparamdam sa kanya ng malabo na may isang bagay na mapanganib sa dagat na nag-espiya sa kanila. Ito ba ang sea monster na nasugatan ko? Pinangalanan ni Zhang Yi ang halimaw sa dagat, Fin Dragon. Dahil ang likod nito ay natatakpan ng mga palikpik sa likod na mas malaki kaysa sa mga pating. Maaaring psikolohikal din. Nag-isip sandali si Zhang Yi at nagpa siyang bumangon at pumunta sa control room para tingnan. Binuksan niya ang pinto at mabilis na lumabas, naglalakad sa koridor patungo sa control room ng Jin Feng. May napansin ka bang kakaiba? Tanong ni Zhang Yi. Ang control room ay pinamamahalaan 24 na oras sa isang araw. Naroon din si Lao Qian sa oras na ito. Matapos marinig ito, mabilis siyang lumapit sa radar. Sinabi niya kay Zhang Yi, walang nakitang kakaibang barko o nilalang sa malapit. Kalahating oras lang ang nakalipas, may ilang pating na dumaan sa malapit. Agad namang nagtanong si Zhang Yi, pating. Malaki ba? Sinabi ni Lao Qian, ayon sa radar, ang mga ito ay mga ordinaryong pating lamang na higit sa 5 metro ang haba.
Hanggat ang isang higanteng nilalang tulad ng isang may palikpik na dragon ay lilitaw sa nakapalibot na tubig, ito ay makikita ng radar. Ano ang tinatayang hanay ng pagtuklas? Tanong ni Zhang Yi. Sumagot si Lao Tian, sa ilalim ng tubig, ang 200-meter range ay maaaring makakita ng mga biological na paggalaw sa loob ng 10 nautical miles. Kung ito ay isang barko sa tubig, hanggat hindi ito isang barkong militar na puno ng mga stealth function, maaari itong matukoy sa loob ng 50 nautical miles. Ngumiti si Zhang Yi at umiling. Kung talagang lilitaw ito sa lugar na ito ng tubig, malamang na hindi ito isang barkong sibilyan. Okay, mas mag-iingat tayo sa pag-uwi. Magpapadala tayo ng ekstrang nakaduty sa gabi. Sinabi ni Lao Tian. Tumalikod si Zhang Yi at aalis na sana, ngunit tinawag siya ni Lao Tian. Zhang, may isa pa akong ire-report sa'yo. Sinulyapan siya ni Zhang Yi at sinabing, anong problema? Sabihin mo lang sa akin. Sinabi ni Lao Tian, si Lao Xi iyon doon sa kusina. Sinabi ni Lao Tian kay Zhang Yi ng detalyado. Lumalabas na dumami ang mga tao sa barko, at higit sa 100 tao ang kumakain, ngunit si Lao Xi lang ang abala. Bagamat karamihan sa pagkain ay inihanda at kailangan lamang na painitin bago kainin. Ngunit kailangan pa rin itong iproseso, at ang workload ay napakabigat. Sa mga nagdaang araw, ang kalusugan ni Lao Xi ay nagsimulang lumala ng kaunti. Ngayon, hinanap niya si Lao Tian, nagsasabing sumasakit siya sa likod at umaasa na makakuha siya ng isang katulong. Gayunpaman, limitado ang bilang ng mga tripulante. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang trabaho, at walang sinuman ang maaaring maglaan ng kanilang oras. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Lao Tian kay Zhang Yi na umaasa siyang makahanap ng isang tao mula sa gitna at ibabang mga kabin upang tumulong. Bukas ang bibig nila buong araw at ang alam lang kumain. Oras na para hayaan silang lumahok sa paggawa. Mag-isa na lang magluto at kumain. Mapaglarong tiningnan ni Zhang Yi si Lao Tian at nakangiting sinabi, paano lumala ang kanyang kalusugan? Sa tingin mo ba ay hindi ko alam? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng nasa control room ay hindi napigilang tumawa. Ang mga kagamitan sa pagsubaybay ay naka-install sa lahat ng dako sa barko, at si Zhang Yi ay susuriin ito ng madalas upang maiwasan ang mga potensyal na panganib sa kaligtasan. Maliban sa banyo at kwarto, na hindi niya na-monitor dahil sa matinding kahilingan ni Zhu Yongke, alam niya talaga ang nangyari sa ibang lugar. Ang mga tripulante na ito sa barko ay napakatagal na sa dagat at natural na mayroong kanilang mga pangangailangan. Sa mga pasaherong sumakay sa barko, maraming kababaihan ang nagboluntaryong ipagpalit ang kanilang sarili para sa mga gamit. Naiintindihan din sila ni Zhang Yi, kaya hindi niya ipinagbawal ang bagay na ito. Ngumiti si Lao Tian, hehe, at sinabing, pinatawa kita. Kung hahayaan mo silang magluto, matitiyak ba ang kaligtasan ng pagkain? Dapat mong isaalang-alang ito. Kung may sumubok na gumawa ng isang bagay, maaari niyang lasonin ang buong bangka kung hindi siya mag-ingat. Si Zhang Yi ay lubhang maingat. Nagdala siya ng sariling pagkain at inuming tubig at hindi ito ibinahagi sa iba. Kaya kahit na may mali, ibang tao ito sa bangka. Gayunpaman, bilang kapitan, kailangan pa rin niyang paalalahanan si Lao Tian. Tumango si Lao Tian at seryosong nagsabi, hayaan ko si Lao Xi na pangasiwaan silang mabuti. At saka, kahit gusto mong lason, dapat may mga hilaw na materyales ka, di ba? Ang mga lason ay hindi madaling makuha. Ang mga taong sumakay sa barko ay lahat ay sinuri at napag-alamang walang mga armas o kakaibang droga sa kanila. Makalipas ang mahigit kalahating taon na manirahan sa isla, sila ay napakahirap na halos wala na silang natira kundi ang kanilang mga salawal. Naunawaan din ni Zhang Yi ang kahirapan ni Lao Xi, tumango siya at sinabing, maaari mong ayusin ang bagay na ito at maghanap ng ilang mapagkakatiwalaang tao. Umiti si Lao Tian at nagsabi. Umalis si Zhang Yi sa control room at pumunta sa deck. Ang Jinfeng ay dahan-dahang sumulong sa dagat ng yelo. Upang maabot ang deadline at maiwasan ang mga aksidente sa karagatan, naglakbay ang barko araw at gabi. Ang bahagyang pag-alon lamang sa nagyelong karagatan ay maaaring mag-trigger ng mga alon na napakalaki sa mata ng tao, na nagiging sanhi ng pag-alog pataas at pababa ng barko. Ito ay madaling lumikha ng takot sa mga tao, sa takot na ang isang malaking alon ay tumaob sa bangka. Naglakad si Zhang Yi sa rickety deck na parang naglalakad sa patag na lupa, at ang kanyang pagkaunawa sa kapangyarihan ng kalawakan ay naging Wu!
Biglang may sumipol sa di kalayuan sa tenga ko. Sumimangot si Zhang Yi at mabilis na tumingin sa direksyon ng tunog. Malakas ang ihip ng hangin sa gabi, at hindi ko alam kung simoy ng dagat ang tunog o kung anong misteryosong hayop sa dagat. Bahagyang pinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata. Sinusundan ka ba ng lalaking iyon? Nasaksihan ni Zhang Yi ang kapangyarihan ng malaking palikpik na dragon gamit ang kanyang sariling mga mata. Napakalakas nito. Kung siya ay nasa lupa at nakatagpo ng ganoong uri ng halimaw, si Zhang Yi ay hindi matatakot. Siya ay may malinaw na pag-unawa sa kanyang sariling kapangyarihan. Gayunpaman, ito ang dagat, hindi teritoryo ng tao. Kung hindi sinasadyang sirain nito ang Jin Feng, lahat ng tao sa barko maliban kay Zhang Yi at Zhu Qier ay maaaring mamatay. Hindi ito ang resulta na gustong makita ni Zhang Yi. Sa sumunod na panahon, pinalakas ni Zhang Yi ang alerto ng buong barko. Ang kanyang focus ay sa malawak na dagat ng yelo. Dahil palagi siyang may kutob na ang halimaw sa dagat na malubhang nasugatan niya, hindi sila papakawalan ng fin dragon ng madali. Ang bawat nilalang ay mapaghiganti, lalo na ang mga makapangyarihang nilalang. Ang Finosaurus ay dapat na nagtatago sa isang lugar sa kailaliman ng karagatan, naghihintay ng pagkakataon na salakayin sila. Ang dahilan kung bakit ito tumayo sa oras na ito ay dahil natatakot ito sa lakas ni Zhang Yi at hindi nangahas na magkaroon ng direktang salungatan. Gayunpaman, kung may mangyari sa Jin Feng sa dagat, o kung may mangyari kay Zhang Yi, maaari itong tumalon mula sa 1,000,000 metrong lalim na dagat. Sa sobrang laki nito at kamanghamanghang lakas, isang strike lang ang kailangan para mabaligtad ang Golden Edge. Sa panahong iyon, lahat ng higit sa 100 tao sa barko, maliban kay Zhang Yi at Zhu Qier, ay patay na. Wala nang mas mabuting paraan si Zhang Yi para gawin ito. Ang armament ng barko ay kulang sa mabibigat na baril. Mayroon lamang ilang mga depth charges at shipborne cannons. Ngunit maliwanag na napakahirap para sa mga bagay na ito na magdulot ng malubhang pinsala sa gayong higanteng hayop. Bagamat may mabibigat na artilerya sa kanyang alien space, napakahirap para sa land artillery na gumana sa barko. Pagkatapos ng lahat, sa malawak na karagatan, mahirap i-stabilize ang isang land gun, pabayaan ang pagbaril ng may malaking pag-urong. Gayunpaman, si Zhang Yi at ang iba pa ay hindi lubos na dehado. Ang sariling pag-iral ni Zhang Yi at ang advanced na sistema ng radar ay ang pinakamahusay na paraan ng pagtatanggol. Hanggat ang palikpik na dragon ay malapit sa isang tiyak na hanay, ito ay matutuklasan ng mga tao sa bangka. Si Zhang Yi ay maaaring gumawa ng mga pag-iingat ng maaga. Ngayon, si Zhang Yi, na ang Supernatural Power Index ay umabot na sa 9,600 puntos, ay maaari pa ring protektahan ang kanyang sarili kahit na siya ay talagang makatagpo ng isang early level na estranghero sa antas ng Ipsilon. Hindi sa banggitin ang nakatagpo lamang ng isang sea monster na may power index na 9,000 panandang pandagdag. Kung hindi dahil sa dagat, madali niyang mapatay ang sea monster. Sa kasamaang palad, ang pinakamalaking pagkukulang ni Zhang Yi ay kasalukuyang hindi makapag-dive. Bilisan mo! Sana walang problema sa pagbabalik. Palihim na nanalangin si Zhang Yi sa kanyang puso. Sa kabilang panig, pagkatapos matanggap ni Chef Xi Changming ang pahintulot ni Zhang Yi, pumunta siya sa kabin sa ibaba para piliin ang kanyang assistant. Sa wakas, nakahanap siya ng mabuting katulong, si Liu Zhengnan mula sa Yanliu Group. Sinabi ni Liu Zhengnan na siya ay isang chef. Pagkatapos ng pagsusulit ni Xi Changming, nalaman niyang magaling talaga siyang magluto. Ayon sa mga tao mula sa Yanliu Group, responsable siya sa pagluluto para sa koponan noong sila ay nasa isla. Bilang karagdagan, si Liu Zhengnan ay nagsasalita ng mahusay at napakahusay na pasayahin si Xi Changming at iba pang mga tripulante, kaya mabilis siyang naging malapit sa mga tao sa barko. Binabantayan ni Zhang Yi kung ano ang nangyayari sa dagat ng yelo sa mga araw na ito, binabantayan ang paglitaw ng mga fin dragon o iba pang mutated sea monsters. Buti na lang at natuto na ang iba noon at hindi na sila nangahas na lumapit at manggulo sa kanya. Si Zhu Yongke ay nagpapanatili ng isang mas mababang profile, ngunit paminsan-minsan ay lalapit pa rin upang sadyang mapalapit kay Zhang Yi. Ngunit hindi kailanman nagustuhan ni Zhang Yi ang gayong mapagmatuwid na binibini, kaya malamig lang ang pakikitungo niya rito. Nagdulot ito ng sakit ng ulo kay Zhu Yongke. Gayunpaman, ang maliit na tagasunod na si Sunuan Si sa tabi niya ay palaging may masamang ugali kay Zhang Yi. Hindi siya nangahas na magsabi ng masama, ngunit ang tingin sa mga mata ni Zhang Yi ay parang mali.
Marahil ay naisip niya na dahil anak siya ng isang mataas na opisyal, minamaliit niya si Zhang Yi, ang pinuno ng rescue team. Masyadong tamad si Zhang Yi na guluhin siya. Hanggat ang iba ay hindi dumating upang maghanap ng kamatayan, wala siyang oras na mag-aksaya ng oras sa kanila. Ang pagtiyak sa pagkumpleto ng misyon ng pagsagip ay ang kanyang pinakamalaking alalahanin sa ngayon. Nagkaroon din siya ng ilang kontak kay Zhu Zeng. Hanggat dumating ang kanilang barko malapit sa tubig ng Huaxu Kingdom, darating ang mga barkong pandigma upang salubungin sila. Ngayong umaga, maingat na kinokontrol ng mga tripulante sa control room ang paggalaw ng barko, at maingat na iniskan ang paligid sa pamamagitan ng radar. Busy na ang kusina. Si Xi Changming ay napaka-leisure na nakaupo sa sofa chair, hinihigop ang black box Huangshan sa kanyang bibig, at nakikipaglaro ng baraha kasama ang ilang crew members. Napakahalaga ng sigarilyong ito. Siyempre, hindi niya ito nakuha sa kanyang sarili, ngunit ito ay ibinigay sa kanya ni Zhang Yi. Sa barko, maliban sa hindi pinapayagang alak, ang pagkain, sigarilyo, at maging ang mga isolation bag para sa mga bata at apo ay pinag-isipang inihanda ni Zhang Yi para sa kanila. Ito ay upang maiwasan ang mga tripulante na magkaroon ng mga psikolohikal na problema sa mahabang paglalakbay at maapektuhan ang pagsasagawa ng misyon. Kaya ngayon, ang bawat miyembro ng tripulante ay tapat kay Zhang Yi mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, hindi lamang dahil sa takot sa kanyang lakas, kundi dahil din sa pagmamahal sa mabuting kapitan na ito na makonsiderasyon sa kanyang mga nasasakupan. Kung tungkol sa trabaho sa kusina, natural itong nahulog kay Liu Zhengnan na nag-iisa. Hindi madaling maghanda ng mga pagkain para sa higit sa 100 tao. Sa kabutihang palad, ang pangunahing abalang bahagi ay ang pagpapasingaw ng bigas at pag-init ng mga pre-prepared na pinggan. Ang natitira ay mas madali. Si Liu Zhengnan ay nasa edad 50 at isang maikling Mediterranean na lalaki. Pagod na pagod ako sa pagtatrabaho kaya pawis na pawis ako, ngunit hindi ako nangahas na magpakalma. Naglaro si Xi Changming ng 2 at pagkatapos ay hinubad ang kanyang sigarilyo. Sa pulso ay isang gintong Patek Philippe na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang relong ito ay ibinigay ni Liu Zhengnan bilang pagpupugay sa kanya. Matanda Liu, hindi ka mukhang isang taong nagtitiis sa hirap. Hindi ko inaasahan na magaling ka pala magluto. Nanalo si Xi Changming ng 12 sigarilyo mayong araw at nasa mabuting kalagayan. Sa pagtingin kay Liu Zhengnan na abala, kaswal siyang nakipag-chat sa kanya para sa ilang salita. Pinunasan ni Liu Zhengnan ang pawis sa kanyang noo, tumango at sinabi, "Ang aming pamilya ay palaging naglakas loob na mag-catering. Siyempre kailangan naming maging pamilyar sa mga gawain ito. Kung hindi, paano namin ito i-manage?" Natural na alam ni Xi Changming at ng iba pang tripulante na ang mga tao sa Yanliu Island, lalo na ang mga Huaxu nationals o overseas Chinese, ay may kakaibang pagkakakilanlan. Hindi bababasa, ito ay dapat na nasa gitnang uri. Panunukso ni Xi Changming, sa pagtingin sa iyong maselan na balat at malambot na laman, dapat kang maging isang malaking boss. Mahusay na binuksan ni Liu Zhengnan ang bapor, pinunit ang isang bag ng mga inihandang gulay, at ibinuhos ang mga ito sa plato. What a big boss, may-ari lang siya ng ilang kainan sa bahay at kumikita lang. Salamat. Kung may order ka, tawagan mo lang ako. You're welcome. Ngumiti si Xi Changming, at ilang mga tripulante din ang nagpakita ng hindi pagsang-ayon na mga ngiti. Siyempre hindi sila magiging magalang kay Liu Zhengnan. Ang mga taong ito sa barko ay iniligtas nilang lahat. Ayon kay Zhang Yi, maliban kay Li Zhongyu at kanyang asawa, lahat ng iba ay ipapadala sa iba't ibang base sa Tianhai City bilang mga manggagawa sa hinaharap. Kaya hindi mo kailangang maging magalang upang magamit ito. Sa oras na ito, si Zhang Yi ay gumagala sa kubyerta at lumapit upang tingnan pagkatapos maamoy ang bango ng pagkain. Nang makita ito, mabilis na binitawan ng ilang tripulante ang kanilang mga card at tumayo. Zhang. Umiti si Zhang Yi at sinabing, "I'm in good mood. It's okay. You can continue playing." Naamoy ko lang ang bango at lumapit ako para tingnan. Don't tell me, medyo malakas ang bango nitong pre-prepared dish, matakaw pa nga ako kapag naamoy ko. Si Zhang Yi ay hindi madalas pumupunta sa kusina, kaya pumasok siya at mabilis na tumingin. Ang singaw sa loob ay umuusok at medyo mainit. Nagmamadaling lumapit si Liu Zhengnan, pinunasan ang kanyang mga kamay gamit ang kanyang apron habang tumatango at nakayuko upang pasayahin si Zhang Yi. "Hello, Zhang.
May gusto ka bang kainin? Magtanong ka lang, ayusin kita agad. At kung umabot kayo dito mga bossing, pakiusap mag-subscribe na po kayo sa ating munting channel, dahil malaking tulong po ito. Maraming salamat.